Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong survey na alam natin, ito ay kapopost lang actually mga ka-Wonder. Kalalabas lang siguro. Ito ay ulat mula sa Manila Bulletin na sinasabi rito ang sinagawang survey. No? Sabi, most Filipino adults express distrust, Filipino adults daw, and disapproval toward President Ferdinand Marcos Jr. So, ang in-interview clearly is mga adults. Mamaya dagdagan natin at opinion na natin mga ka-Wonder. While Vice President Sara Duterte continued to enjoy modest majority support, the Pulse Asia, of course, Pulse Asia pala to, first quarter 2026 Ulat ng Bayan survey results released on Monday, March 16 showed. So 44% daw ng Filipino adult distrust, while 54% daw trust Duterte. Ditong first quarter na siyang magtataka ka talaga mga ka-Wonder. Kung ganito ang totoo, kung totoo itong survey na to, hindi ko sinasabing hindi. Bahala na kayong humusga. Base sa sinabi ni Percy Lapid, base sa nakikita nyo, yung isa nagtatrabaho ng gusto, yung isa wala namang ginagawa kundi manira, mag-travel. Obviously, very obvious mga ka-Wonder. Contrast, very contrast. And then, sasabihin mas mataas daw yung distrust. Tapos pumapabor doon sa isa. Anong klaseng mga Pilipino ito mga to? Kung totoo man ito mga ka-Wonder, parang ikahihiya mo maging Pilipino. Kitang-kita mo na nga mga ka-Wonder, na yung isa nagtatrabaho, gumagawa siya. Although may binabato sa kanya. Of course, natural yan. Bakit? Kasi nabuhusan niya yung pugad ng mga anay. Natural, magsisiaklas yan. Lilipat yan at maghahanap ng bago nilang kakapitan at wawasakin. Pansin nyo ba? Biglang nagsilusuputan. Kayong mga matatalino, naintindihan nyo. Pero kayong mga hindi nakakaintindi, ito makinig kayo. Very simple at very obvious. Nang sinuwalat ng Pangulo yung anomalya, yung Ghost Project, etc. Napansin nyo ba? Nasunod-sunod ang bomba ng mga korupsyon, 805 billion, delivery ng maleta. Hindi nyo ba naiisip sa inyong pag-iisip? No? Na ito ay halatang halata na ika-counter lang yung ginawa ng Pangulo para hindi sila matuklasan at maibalik dun sa Pangulo. Yan naman talaga ang totoo . Kahit sa mga pelikula, kung sino yung bida, kung sino yung nagsiwalat, sa kanya ibinubunyag. Sa kanya ibinabalik. Yung typical na nangyayari sa mga films, which is actually happening in reality. No? So, yan po. Dapat sakyan yan. Ang sinabi rito, 1,200 Filipino adults. Kinonduct siya February 27 hanggang March 2. So, ang uri ng type ng interview is face-to-face interviews out of 1,200 adults. At depende pa kung saan lugar yan. At depende pa kung anong margin ng tao ang in-interview mo. Doon sa mga kalye surveys na sinasagawa ng ating mga kapwa content creators and yours truly, I observe yung mga bagay na usually na nagbibigay ng pabor sa vice at nagbibigay ng pabor sa presidente. Pansin ko na yung ibang adults, hati. In fact, hati. Yung mga adults, depende sa lugar, may mga baluarte kasing malalakas. Ewan ko kung saan nag-survey itong Pulse Asia. May mga baluarte na malalakas ang Marcos. Kahit saan, mayroon din, of course, Duterte. So, dito sa in-interview ko, parang neutral ground siya kasi city ito. Somewhere in Fairview, Quezon City. Hati ang pananaw ng tao. Pero yung iba, kumakampi kay Sara, pagdating sa impeachment trial niya, na guilty or not, hindi raw, pero hindi nila iboboto. Diba? May kita nyo yung hindi ko alam kung ano yung kanilang logic pagdating doon. So, hati. But when it comes sa mga kabataan, mga ka-Wonder, kasi dito ay pinoint out Filipino adults. Ano bang edad ng mga Filipino adults? 18 onwards is considered adult. So, 18, which is actually mga botante na yan. Botante yung tin-target dito. Na kinuwanan sila ng opinion. But of course, during my interview, pasok pa rin yung mga adults na nasa earlier stage ng pagiging adult. Etong mga na-interview kong kabataan,
Believe me or not, nandiyan dyan sa interview ko, 7 yan, straight yan. Against, hindi sila boboto kay Sara bilang Pangulo. So makikita mo na hati ang opinion, no, nitong mga bata na talagang tama yung sinasabi nila ni Jay Terriela at ng iba pang mga na-interview natin kahit saan. Mga kabataan halos. Kaya mga kabataan, gamitin yung inyong karapatan ha, na bumoto kayo sa 2028, magrehistro na kayo kung hindi pa kayo registered. So yan, yung mahalagang sinasabi rito kasi, ang mahalagang resulta rito na siguro cover nung mga questions, siguro sinasabi rito yung mga political dynasty issue. 64% ng Pilipino pabor sa batas na ipagbawal o limitahan ang political dynasty. No, which is nilunsad naman at pabor naman ng Pangulong Marcos. So I don't see any reason bakit magagalit sila kung alam nila yung totoo na ito ay ayaw ng Pangulo at siya nga isa sa mga forerunner na ayaw niya ito. And 17% naman na ang tutol lang. Ang 19% yung undecided. So kung i-breakdown natin, sa Metro Manila may 69% support na ayaw niyan. Sa Luzon, 74%. Sa Visayas, 73%. Sa Mindanao, mas hati ang opinion. Siguro, most probably, siguro, no? Diyan ginawa sa Mindanao itong interview ng out of 1,200 respondents. Ano? Isa pa yung trust ratings ng national leaders sa parehong quarter. Mas maraming Pilipino ang walang tiwala daw kay PBBM. Depende nga yan kung saan nila yan sinurvey. Dahil based on my surveys, maraming nagtitiwala sa Pangulo. Lalo na sa mga, kung papipiliin lang ha. No? Kasi actually, alam nyo mga ka-wonder, this is nonsense. Ano? This is nonsense. No? Kasi ang pinopoint out lang dito, siraan si PBBM, na kumbaga nagkamali sila ng binatong presidente, na dapat siguro patalsikin na. Assume ni Sara yung kapalit. Parang ganun na lang kasi hindi naman tatakbo si PBBM eh. Unless tumakbo si PBBM bilang vice. So yun lang, ano, dapat ang kinakalaban niya rito, yung mga survey na presidential votes. No? Wala na tong bearing kay PBBM kahit sabihin nyo yan. Because the silent majority knows kung ano talaga yung totoo. So mas maraming Pilipino daw walang tiwala habang may majority trust daw kay Sara Duterte. Asaan ang yung mata, tenga at bibig? Kayo ba'y nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan? No? Tamaan kayo ng kidlat kung kayo'y nagmamaang-maangan. Kwento ng isang DDS na bakit umalis siya sa pagiging DDS, sabi niya. Dati pinagtatanggol niya, kahit na nakita niyang mali, nagbubulag-bulagan siya. Even yung mga patayan, pumapayag na siya. And then he realized, he is not the same person as he was. No? So napansin niya parang na-reprogram yung isip niya. And then he began to realize, he contemplated comparing his present status ng kanyang isip, and then yung past niya. And then, nag-reshift siya agad, ulit. Nag-paradigm shift siya, ulit, papunta rin sa past niya. Na he was once a loving person, considerate, he is against violence. No? And then, he realized that all along, he was wrong. No? Kasi, bumalik na siya sa kanyang katinuan. Kailan kayo babalik sa katinuan? So, yun. Mga ka-wonder, pang sunod, top national concern ng Pilipino daw. Pinakamalaking problema ang ayon sa survey. Yung inflation, natural. Lahat naman, dahil sa nangyayari dito sa Iran, tataas talaga ang langis. No? Wag nyo isisi sa Pangulo yan. Gusto nyo isisi? Dun, isisi nyo kay Trump sa ginawa niya. No? Tataas talaga ang presyo niyan. Wag yung tignan yung negatibo sa side ng Pangulo. Tignan nyo yung mabuting nagagawa niya. Yan ang pangit. Yung isang taong napakaraming kabutihan ginawa, kalinisan, gumawa ng tuldok. Isang papel. May isang malinis na bond paper at nilagyan ng professor ng tuldok na ballpen. And then he asked the students, what do you notice dito sa papel? Alam mo sagot nila, there's a dot in the middle. There's a dirt. There's a black something or a round something, dot or spot. Yun ang nakita nila. Bakit? Dahil sa sobrang puti ng papel at linis, walang bahid dungis, nakita nila yung dungis na. No? So, mali. Dapat ang nakikita nyo yung napakalaking puti na part ng linis na siyang ginagawa ng Pangulo.
Kung guilty sila, kasuhan. Ay bakit walang kaso? Bakit walang makitang ebidensya? Dahil lahat gawa-gawa, fabricated, at yun, binabalikan sila ngayon. No? Hindi pa matatapos yan at hindi rin titigil yung mga yan. Dahil bakit? Alam na nila, supposedly this Monday ang impeachment, but Sara has been given extension to return to answer back. And then I think Wednesday, mag-start na yung impeachment sa kanya, if not tomorrow. No? Alam na nila na kapag yan ay naisalang at nailabas yung mga, ito nga, nagre-request na si Chel Jokno, no? Na yung mga dokumento, no? Mai-secure na. Naglabas pa si Caramil ng mga patotoo. Yung motorcycles na bigay sa kanya ni Digong, 3, cellphones, at yung mga sinasabing hindi kilala, may mga photo si Pebbles Talakera, nakitang-kita. Patunay na hindi pwedeng ma-deny ni Sara Duterte. At kapag lahat ng yan ay maungkat, no? Mai-reveal sa taong bayan at hindi niya masagot yan, no? At yung mga somewhere in between, hindi pa rin makaintindi, problema nyo na yan. You are being injected with truth. No? The truth has been already laid on the table and all you have to do is to check it. No? Not because you have they need your approval, but because the reality is already there on the table. All you have to do is to nod. I see. But kung hindi pa rin ganun, may problema na talaga sa isip ang mga Pilipino. May problema na talaga tayo sa cognitive. Yan Kaya tayo nagli-left behind. And I think the government should be alarmed about this and should do something to improve yung cognitive ability ng Pilipino. Pero dun sa mga matatalino, saludo ako sa inyo at nare-realize, no? At sa sahod at trabaho, hindi ganun kabilis yun. Tinaasan na nga ni PBBM. Ito nga sinusulong yung provincial rate tsaka Manila, isahin na lang. Yung kahirapan, it's been a long time issue, problem, poverty. Na minsan hindi naman kagagawan ng gobyerno, minsan kagagawan mo. Yung mga binibigay na tulong, tupad, at kung ano-ano pang mga tinutulong ng DSWD Doling. Yan ay pang start-up. Pero ang iba ginagawa, pinangsusugal. Pinangwa one-day millionaire, pinang-shopping, pinang-aayos ng buhok sa parlor. Is it the fault of the government? No? Lahat tinatrabaho. Tinatrabaho muna yung source ng pagmumulan para maibangon ng bansa. And then yung corruption. It's been a long-standing issue na talamak na dito sa bayan natin ang corruption. Lord, sana kung nakikinig ka, makinggan mo kami, Lord, yung daing ng Pilipino, na strike mo na itong mga corrupt for once at makita nila that every eye should behold that God is not sleeping nor slumber. No? Kasi wala na tayong hope unless God Himself will intervene and do something. No, I hope that sana, kagaya nung panahon, fire from heaven, right then and there, pag nagsinungaling ka, bukay lupa, patay ka. Padadala ng mga wild animal, di-devour ka, kakainin ka. But unfortunately, it's not happening today. No? But sana, somehow, para maging leksyon sa mga korap, mandarambong na walang pakialam sa ibang mga Pilipino nagdarahop. So yung economic anxiety ng Pilipino, yung kanilang mood, nagkakaroon sila ng mood swing. Minsan they are full of hope, but sometimes when they look at the other side, nakikita nila. And then we need to summon their will through us, yung mga nakakapag-enlighten. Kaya nga tinatawag tayong influencer. Kapag ikaw ay puro kapekikan, pagmumura at kabastos, kasinungalingan pinagsasabi mo, you don't have the right to be called influencer. Siguro bad influencer pwede. Tanong mga ka-wonder, legit ba yung Pulse Asia survey? Bakit sinasabing legit yan? Of course, aside from commissioned, masasabi nila dahil commissioned yan no? Although alam natin na established na to 1999, no? Alam natin yung mga scientific sampling na ginagamit nila, yung mga standard margin of error at saka yung face-to-face interviews. But then again, let's go back to what
Percy Lapid said. Ano sabi niya? Huwag kayong maniwala sa mga survey. Bayad yan. Kung sino yung gustong panataw, bakit sila mag-aaksaya ng kasi-survey? Wala naman sila mapapala. Kikita sila kapag sila ay, of course, pinondohan o inutusan. Yun ang pagkakasabi ni Percy Lapid. So sabi, bayad daw yan, mga yan. Bakit? You can see obviously, conspicuously, what the president is doing. He's doing everything for our country. No, sabi nga, nagkasakit na nga, nangayayat na nga, look at his face. No, bigla siyang abruptly turned old. Because sabi nga ng doctor, you need to rest. How can I rest? Sabi ni BBBM, when you see bunch of things that I have to prioritize. Instead of resting, no time to rest. Naalala ko isang pelikula. No, nasugatan siya. Sabi ng lalaki, you still have time to duck kasi sasabog yung bomba. Sabi niya, I don't have time to bleed. Parang ganun. Ang Pangulo. So, yun. Nakikita natin yung opposite na ginagawa. And then, mataas ang survey ng isa, mababa yung isa, kayo na ang mag-isip kung ito ba'y totoo. No? Kasi maiisip natin mga ka-wonder na alam natin na kabi-kabila ang pagbobomba kay PBBM. Ang aga-aga pa, may mga nagpapahayag na natatakbo sila. Si Guanzo, nakikita mo post. Tatakbo raw siya. Hinikayat niya yung mga Bisaya. Kasi Ilongga yan eh. No? Na balik natin, matagal na raw walang Bisaya o Ilongga sa Senado. Mga ka-wonder, lalo na mga kabataan. Lalo na mga kabataan. Think, because our hope rests on your hands. On the burden. Now, you are part of the burden. The burden, you have to contribute. You have to partake. Tandaan nyo yung bayanihan concept. You are to carry the burden of this country. And your burden is not even a burden. All you have to do is auxiliary, to support. No? I-carry nyo. By voting the right person with the right sanity, with the right agenda and motive and purpose. And with the true care sa ating bansa. No? So, lagi niyong tandaan yan. Bumoto ng tama. Wala pa tayong... sa Sara pa lang, tsaka yung mga sila Robin, kung sino dyan, siguro mga nagdideklara na. Nang maaga pa, 2026 pa lang, ay nagdideklara na. No? I think it's about time for the yellow, pink, blue, kila Isko, kila Pacquiao, those supporters to unite, PBBM loyalist and PBBM generation, BBM loyalist. I think it's about time to unite. Napag-uusapan natin dito, no, we are actually pushing the other, because sa part ni PBBM walang nagdedeklara at wala tayong nakikita na makakapag-keep up para dito sa election kay Sara Duterte. Isa lang nakikita natin dun sa dilaw, sa pink. Kaya wag kayong magtatampo na sinasabi nyo, dilawan, pinupush niya. Hindi, mga ka-wonder. Kung sino yung kaisa ng Pangulo, like this pink lawans, they are united with us, with the administration, with the loyalist, with the BBM new generation. Kaya i-push natin, mga ka-wonder. Besides, walang bahid corruption halos itong si Pinoy. And in fact, nung umalis siya, nag-iwan pa siya ng 1 trilyon. Ano nangyari? Nadagdagan pa ng 7 trilyon mahigit ang utang. And bunch of behind the facade just to make it look heroic. May pakiskis pa sa flag. But behind that pala is what? The swaddling, dirty, hideous activity na siyang nabubunyag ngayon. And that's the reason also kung bakit nandun si Duterte sa dahig. Comment down below, mga ka-wonder, if you have your opinion. Suggestion, kung meron. At the back of your mind, please express it by commenting down below. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman at mahusgahan natin itong first quarter na ginawa ng Pulse Asia na survey na mataas daw ang trust rating kay Inday Sara while sa Pangulo ay mababa. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.